Kagabi nga, nakakaramdam ako ng parang nahihilo, pero mild lang naman. Alam ko naman na patatayuin ako ng Panginoon ngayong umaga. Kaya talagang praise God at hindi ko na-experience yung vertigo kasi meron time dumadanas tayo sa ganun. Pero nakita natin yung healing power ng Panginoon. Na basta tumulog tayo sa Kanya yung pagkakalob niya to. Amen. Tayo manalangin. Maraming salamat, Ama, sa araw na ito. Tunay nga sa aming inawit. Sa bawat panahon, Diyos ka namin. Sa bawat oras, nariyan ka sa amin, Panginoon. Kahit kami nakakaranas ng mga bagay-bagay na alam namin na siya magpapahina sa amin. Pero damdam na damdam namin ang iyong presensya. Nariyan ka dahil pinangako mo sa amin, hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pababayaan. Kaya nga maraming salamat po. At tunay nga na kada linggo na pagtitibo namin ng iyong katawan, ando ng celebration. Because we are celebrating you, God. The only true God. Amen. The only God who is worthy to be praised and to be worshipped. Ama, maraming salamat po sa araw na ito. In Jesus' name. Amen. Amen. Alam ko po marami po sa atin ang nakakaalam kung ano po ang nilalaman ng Matthew 22. Sino pong nakakaalam ng nilalaman ng Matthew 22? Wala. Nakalimutan ko. Praise God. Hindi ako nagpe-praise God dahil wala kayong alam. Magpe-praise God ako dahil alam ko. Ipagpapatuloy niyo yung pagbabasa ng Biblia. Amen. Amen. Eto nga meron nga akong isang tanong. Hindi ko alam kung alam nito. Kasi actually, tinanong din sa akin ito. It's about our country. Yung mga lugar. Meron daw sa Cavite na ang pangalan, isang letter lang. Sino pang taga Cavite dito? Anong lugar kasi hindi ko din alam eh. O sige na nga, sasabihin ko na. Silang. Ano salita niya? Silang. Letter C. Praise the Lord. Nakuha nyo na? Pero ang silang dito is S-I. Ay, naku. Letter C only. Yeah, alam na natin. Kasi it's a joke. Naku, nandito tayo sa harapan, nag-joke tayo. Pero syempre, gusto naman ng Panginoon, masaya tayo. As long as ang sinasabi natin bilang joke, ang paligaya natin ng bawat isa ay hindi naman marumi. Amen. Praise God. So alam na natin, sila. Yes. Para pag may magtanong sa atin, alam natin. Oo nga. Sino ang nag-create kay God? Praise the Lord. Sino yung sumagot nun? Actually, minsan ako, hindi pa ako masyadong sa Panginoon, may nagtanong sa akin. Siyang creator Sino ba ang nag-create sa atin? Sabi ko, ang Diyos. Sino naman ang nag-create sa Diyos? Wala. Siyempre, hindi ka kagad makakasagot. Sabi ko, ay, bigla, praise the Lord. Wala, dahil siya ang creator Yes, diba? amen. Praise the Lord. Alam na natin. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi ko sa Diyos din. So, ang Matthew 22, ito po ay nauukol sa final ministry ng ating Panginoon sa Jerusalem. At dito po, nakita po natin na maraming mga topics na pinagdebatihan ng ating Panginoon at ng mga Pharisees, ng yung mga lawyers na talagang gusto nilang makipag-debate sa Panginoon. At ito ay parang testing nila kay Lord. Amen. Parang gusto nilang i-trap ang Panginoon. At ang mga topics na pinagdebatihan nila ay itong parable of the wedding feast at paying taxes to Caesar. Tapos yung about the resurrection, the great commandment, and whose son is the Christ. Yan ang pinagdebatihan nila. Kasi gusto nilang makita kung ano ba talaga yung wisdom, yung knowledge na meron ng ating Panginoon. Diba? Ganyan naman talaga yung mga, talagang parang hindi ang buhay ng Panginoon ay wala sa buhay nila.
gusto nilang anhin ka lagi, i-testing ka, Yeah, ka. amen. Eh si Lord, natapat nila si Lord. Di ba? Pero hindi natin itatakal itong limang to. Ang itatakal natin ngayon, the great commandments of Jesus. Amen. Siguro alam na po natin ang greatest commandments ng ating Panginoon. Amen. Pastor Agape, pwedeng i-ano natin yung Matthew 22, 34 and to 39. Basahin po natin. But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a lawyer, asked him a question to test him. Teacher, which is the great commandment in the law? And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and first commandment. And the second is like, you shall love your neighbor as yourself. And behold, wala na. Amen. So ito po ang greatest commandments ng ating Panginoon. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And this is the greatest and most important commandment. And the second is, love your neighbor as yourself. Amen. Alam niyo po, itong ginawa ng ating Panginoon, itong the Great Commandments, ito po yung sinamarize niya na ang lahat ng batas, ang lahat ng commands doon na nasa Old Testament. Alam po natin yung yung Ten Commandments ng Diyos. Alam, sino po ang nakakaalam? Amen. Amen. Sino po ang nakakaalam? Alam ko po, hindi nyo pa po memorize. Pero mas maganda po i-memorize natin. Sama-sama po tayong memorize. I just want to be honest. Parang hindi po kagad pagbigla kang tinanong, hindi mo masasabi kagad. But there was na 10 inutos ang Diyos doon sa Old Testament. Pero ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, sinamarize niya na to, yung love God with all of your heart, with all your soul, and with all your mind. At ang pangalawa, love your neighbor as you love, as yourself. Di po ba? Jesus first teaches us that the greatest of all commandments is to love God with our whole being. Kasi ang Diyos ang siyang foundation ng pag-ibig. It is only by loving God that we truly learn how to love. Siguro before, marunong tayo magmahal. I believe meron naman tayong mga konsensya, meron tayong puso. Alam natin magmahal. Yeah, Pero yung amen. pagmamahal na meron tayo before, nang wala tayong buhay ng Panginoon, ay pansandalian lang. May limitasyon. Ito ay dala ng emosyon. Amen. Ay, ang bait-bait niya, mahal kita. Yeah. Oy, tinulungan mo ko, mahal kita. Yes. Sa asawa mo, oy, hindi mo ko sinasaktan, mahal kita. Pero once na sinaktan mo ko, bahala ka na sa buhay mo. Yeah. Diba, ganun tayo. Pero ang Diyos, sabi kang kanina, habang panahon, nandiyan ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ka sa amin. Amen. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Amen. Ganyan magmahal ang ating Panginoon. Amen. Kaya nga sinabi din ng Panginoon, pagkatapos ng first commandment, love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Sinunod niya kagad, love your neighbor as yourself. But what does it really mean to love your neighbor as yourself? Sabi ko nga kanina, pagka ang pagmamahal ay nanggagaling sa ating kaisipan, sa ating wisdom, ibang klaseng pagmamahal ang naibibigay natin sa ating neighbor. Ngayon, sa Luke 10:25 to 29, Pastor Agape, pwedeng pakita. Sinabi dito, and behold, a lawyer stood up to put him to the test, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? He said to him, What is written in the law? How do you read it? And he answered, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. And he said to him, You have answered correctly. Do this and you will live.
Dahil nasagot nung nagtatanong sa kanya kung ano yung di ba? Paano niyang ma-inherit yung kingdom of God. But he's deciding to justify himself. Said to Jesus, "And who is my neighbor?" Tingnan nyo, itong mga Pharisees, talagang tinetest si Lord, di ba? Yeah, amen. Gusto niyang makikita paano sasagot si Lord sa mga question nila. Ngayon, hindi siya sinagot ng Panginoon directly. Ang pagsagot sa kanya sa pamamagitan ng parable of the Good Samaritan. Pastora, please. Luke 10:25 to 29. Ay, hindi pala. Oh yeah, Luke 10 to 29. Ayan. Ayan lang. Ayun na ba? But he, deciding to justify himself, said to Jesus, "And who is my neighbor?" So yung Good Samaritan anak, yung parable, yeah. But he deciding to justify himself, said to Jesus, "And who is my neighbor?" And Jesus replied, "A man was going from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers, who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead. Now by chance, a priest was going down that road." And baka gusto niyo basahin din. Amen. "And when he saw him, he passed by on the other side. So likewise a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side." Umiiwas. "But a Samaritan as the Jordan came to where he was, and when he saw him, he had compassion. He went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine. Then he set him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. And the next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper, saying, 'Take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back.' Which of these 3 do you think proved to be a neighbor to the man who fell among the robbers?" He said, "The one who showed him mercy." And Jesus said to him, "You go and do likewise." Amen. So doon pa lang, hindi nga, nagbigay ng Panginoon ng parable. Tapos, si Jesus naman nagtanong sa kanya, "Sino sa tingin mo ang neighbor?" Sagot niya, yung gumawa ng mabuti, di ba? Kaya sabi ni Lord, "Sige, you go, humayo ka at gawin mo din ang ginawa niya." Sabi niya dun sa lawyer. Alam niyo po, sa commandment ng binigay ng Panginoon, tinuturuan tayo na yung hindi tayo magtatanong, sino ba ang neighbor natin? Yeah. Kasi ang alam nating neighbor, ang kapitbahay natin. Yung katabing bahay, Yeah. di ba? Kasi alam nyo, madali tayo makipagmarites ang kapitbahay. Di ba? Kasi pagka malayo, hindi na. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito, it is about our willingness to be our neighbor, to love. Kahit saan. Sabi nga, even a complete stranger, Yes. pwede nating maging neighbor. Amen. Di ba itong nangyari sa parable of the Good Samaritan? Hindi naman kilala ng nagmagandang loob kung sino yung nasaktan, kung Amen. sino yung Iba talagang pinagnakawan. Pilipino. Kaya nga, Kahit masasabi natin, kahit hindi natin kakilala, pwede nating maging neighbor. Amen. Yes. Kaya tayo, pagkatutulong, maganda nga yung topic namin ng Friday sa Bible study. It's about kindness. Sabi nga, ang kindness, kagaya ng love. Ang love hindi tinatago mo. May action yun. Amen. Ang pagiging kind, hindi mo pwedeng sabihin lang, tulungan kita, pero hindi ka kumikilos. Lahat, Yeah. Amen. always with action. Amen. Kaya, sinabi ng Panginoon, it's a complete stranger. Even be a complete stranger, pwede nating maging neighbor. Kaya, sa ating pagtulong, sa ating pagmamahal sa ating mga kapitbahay, huwag tayo mag-expect
ng kapalit. Amen. Kasi hindi mo iniisip yung complete stranger yun, na yun walang-wala. So, yun ang gusto ng Panginoon. Pagka tumulong tayo, pag nagmahal tayo, huwag tayong mag-expect ng kapalit. Amen. Kasi si Lord nagmahal sa atin, hindi siya nag-expect. Kahit na, while we were still sinners, Thank you, Father God. minahal na tayo. Amen? Kaya sabi nga, following the commandment of Christ means being neighbor to everyone. And most importantly, it's about us being the good neighbor. Nag-uumpisa lagi yan sa atin. Yes. Being a good neighbor. Ngayon, yun nga yung kanina nasabi ko nga sa inyo na tinanong ng scribe, ano ba yung greatest commandment? Sabi nga ni Lord, the most important is, Hear, O Israel, the Lord our God. The Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. And the second is, you shall love your neighbor as you love yourself. There is no commandment greater than this. Amen. He calls you and me. Tinawag ka, tinawag ako, tinawag tayong lahat. To love our God with all your heart. Not just part of your heart. Yeah. With all your mind, not just part of your mind. With all your soul, not just part of your soul. Yeah. Lahat. Not only part. Kabuuan ng iyong kaluluwa. With all your mind, with all your strength. Yeah. Amen. Hindi yung pagmalakas ka lang. Kahit konting lakas, doon mo lang bibigyan ng pagmamahal ng Panginoon. With all your strength. Amen. Now, it might be interesting to break down even further and ask, how do I love God with all of my mind? What Jesus is calling us to do is to love God with everything we are. Everything. Hindi parte lang ng buhay mo. That means that our love is not divided with this and that. Amen. Yeah. Kahit may asawa ka, hindi mo pwedeng gawin, ay, kailangan magtira ako ng pagmamahal sa asawa ko. No. Sabi ni Lord, lahat ng puso mo, lahat ng kaisipan mo, lahat ng kalakasan mo, mahalin mo ang Diyos. Amen. Even if God is still there, kahit sinasabi mong magandang malaking parte na sa buhay mo ang binibigay mo sa pagmamahal ng Diyos. Even the majority of you. Kasi pag sinabi mo majority, hindi pa lahat. Hindi pa yun ang kabuuan mo. It's not enough. Hindi yun enough sa pagmamahal natin sa Diyos. Because He wants all of you, all of me. Amen. Jesus is calling us to love Him above all else. To serve Him alone and Him alone. Kasi marami tayong pinagsisilbihan. Diba? Yun na lang linggo. Nayaya ka ng kaibigan mo. Siyempre, pagka sumama ka doon, sineserve mo yung gusto niya. Yeah. Diba? Yung alam mo namang pangangailangan ng Diyos, hindi pangangailangan ng Diyos, yung pagpunta natin yun ay para sa atin. Yung pagpunta natin dito every Sunday, Yes. it's for us. Amen. Diba? The purpose of life is to give our all in loving God at all times. Kahit saan man tayo, maisip natin lagi ang pagmamahal natin sa Panginoon. At ito ay nakakalayo sa atin sa anumang sakuna, sa anumang tentasyon. Kasi pag iniisip mo, mahal mo ang Panginoon. I love the Lord with all my heart, with all my mind, with all my soul, with all my strength. May spare ka na doon sa mga tentasyon na lalapit sa iyo. Basta't ang kaisipan mo ay punong-puno, ang puso mo ay punong-puno, ang kalakasan mo ay punong-puno, ang kaluluwa mo ay punong-puno ng pagmamahal ng Panginoon. Amen. Amen? Ano pa ba ang gawa ng kalaban na makakagawa sa iyo ng hindi maganda kung ang puso mo ay punong-puno ng pagmamahal mo sa Diyos? Amen. Hindi lamang yun, andun ang pagmamahal din ng Diyos sa atin. Amen? Ito yung kabuuan ng greatest commandment ng ating Diyos. As we see here, Jesus did answer the scribes' questions, but the answer included two parts. Not only did Jesus call us to love God with every fiber of our being,
but He also called us to love our neighbor as ourselves. Minsan sinasabi natin, bakit? Bakit tayo parang uutusan ng, ayun, okay, sige na yung first commandment eh. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Eh, paano naman yung mga tao na kapaligid sa akin? Paano kong mamahalin? Binigay ko na ng lahat, yun ang utos sa commandment, sa greatest commandment, love God. Bakit ito pa, love your neighbor? Parang ang sakit din nun eh, di ba? Love your neighbor. Eh, alam mo naman ang kapitbahay mo. Alam mo na kung sino yung kapitbahay mo. Ang hirap mahalin. Parang ang hirap naman nun. Yung una, pwede kong gawin. Pero bakit yung pangalawa, paano kong gagawin? Lagi akong chinichismis. Lagi maraming sinasabi sa akin. Bibigyan mo na ng pagkain, nagre-reklamo pa. Mamahalin mo ba yung mga ganong kapitbahay? Diba? At paano na rin, kung halimbawa man sinabi ni Lord, love God with all your soul, with all your mind, with all your strength, with all your heart. Eh ano naman, wala na matitira sa mga mahal ko sa buhay. Sa asawa ko, sa anak ko, sa church mates ko. Ano pang pagmamahal ko, ibibigay ko na lahat sa Panginoon, di ba? Minsan yung hindi nila alam na hindi pa kumpleto ang kanilang kaalaman sa commandment ng Panginoon. Ganun ang katwiran. Yeah. Di ba? Ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mamahalin ko pa yung kapitbahay ko. Ano ba yung unahin ko? Unahin si Lord. Pero, mahirap. Mahirap talaga pag hindi mo alam. Amen. Amen? Sabi nga ni Lord, if I'm supposed to give all my love to God, what's left for those around me? Sabi ko kanina, paano kung mamahalin ng mga nakapaligid sa akin kung ubos na yung pagmamahal na ibinigay ko kay Lord? Di ba? Ganun nakatwira ng mga iba. Well, according to Scripture, our love for others is not in addition to our love for God. Yeah, amen. Our love for others is the result of our love for For God. God, yes, amen. It's not an extra love, but an expression of Amen. love Yeah. we have for God. Amen. Listen, the second commandment ay nakakatulong sa atin para matest natin na yung first commandment ba na love God, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, buong kalakasan, ito ba ay nagiging buhay sa atin? Nagiging buhay ba sa atin ang first commandment ng Diyos? Yes, loving God involves giving our heart to God in all things. But it also means receiving God's heart in return. And God's heart, as we know from Scripture, is concerned with the welfare of human beings. Sabi nga ng Panginoon sa John 3:16, for God so loved the world, He gave His one and only begotten Son. At kung sino man ang maniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ganyang kamahal ng ating Diyos ang lahat ng Kanyang create according to His image and likeness. Tayong mga tao. Sabi nga, lalo tayo, pinag-aralan natin, hindi lang tayo ordinaryong tao. We are. Dahil may buhay tayo ng Diyos. Ano ba tawag to? God-man. 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 Oo. Amen. Kaya kung magmamahal tayo, dapat mahalin din natin, hindi yung tayo mamimili, kundi mahalin natin yung mga sinasabi ng Diyos at magmahal tayo kung ano ang nasa salita ng Panginoon. Amen. Sabi ni Apostle John, Pastor Agape, 1 John 4:20 and 21. Diyan na kita. If anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. And this commandment we have from him, whoever loves God must also love his brother. Napakalinaw. You cannot say you love God if you don't love your brothers. Alam niyo po, example lang po.
ginagawa ko minsan example ang aking anak. Dahil siya lang po yung malapit sa akin na alam ko. Kaya mahirap pong makahanap dahil sabi nga, ang hinahanap, mas mahal ang Diyos kesa sa Kanya. Di ba? Kasi, sabi nga dito, hindi mo mamamahal ang asawa mo kung hindi mo mahal ang Diyos. Amen. Yun ang pamantayan natin Yeah, dapat. amen. Kung sino man ang mga dalaga pa dito. Meron pa bang dalaga dito? Isa lang. Dalawa. O naghahanap pa. Tatlo. Talagang, at ipag-pray nyo, ang hanapin nyo, Kaya pa. sama na natin si Calicel. Hindi pa huli ang lahat. Actually, meron nababalita. Minsan sa kama na ng kamatayan, nagpapakasal pa rin. Yeah. Yes. Wag nating, wag nating, ano ba tawag to? Limitahan. Ay, oo. Kahit anong edad, basta single ka. Amen. Pwede pang mag-asawa. Pwede pa. At yun ay legal kay Lord, di ba? Amen. Wow, lakas ng yes si Sister Maricel. Kasama namin sa prayer. Pwede pa naman kasi. When you truly love God, you will love the things that God loves, which include those who were made in His image. We cannot hope to truly love others, to truly love those around us, if we do not first love God. Not only does our love for God fuel the fire of the love we give away, but it also shapes the love we share with those around us. Totoo nga na yung pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon, na nahuhulma, di ba? Kasi akala lang natin ang pag-ibig, pag nagmahal ka lang. Pero may mga shapes din yun eh. Na may hulma din ang pag-ibig mo sa kapwa mo. Oh, siyempre, di ba? Our love becomes shaped by our own. Pagka ang pag-ibig natin ay nasi-shape sa pamamagitan ng ating kaalaman o pag-ibig na nanggagaling ng mundo, yun ay sandali lang at hindi na ayon sa ating Panginoon. Amen. Sasabihin mo, hoy, mapagmahal akong tao. Di ba? Hindi ka lang mabayaran doon sa pisong inutang mo. Kung wala na yung pamamahal. Hindi ganun. Hindi ganun ang pag-ibig. Hindi ka lang natawagan o hindi ka lang nakamusta. Sasabihin mo na hindi ka na mahal o hindi ka na inaalala. Nawawala na. Bahala ko sa buhay mo. Kung ayaw mo, edi wag mo. Di ba? Ganun minsan na nagiging katwiran natin. Totoo naman. Ay, naku. Ngayon, ang pag-ibig ba natin ay nadadala lang ng emosyon natin? No. Is our love willing to speak the truth? Nag-breakfast na ba kayo? Amen. Alam ko lang, kasi baka mamaya, kaya dumating na pang breakfast, hindi, biro lang. Is our love always striving to direct the other person to Christ? Amen. Yun ba yung intention natin? Yun ang pinaka-importante. Yes. Mahal natin, yung bang minamahal natin mga kapitbahay natin. Yung bang nagagamit ba tayo para madirect sila sa Panginoon? Kasi yun ang pinaka-importanting bagay na maibibigay mo sa isang tao na mahal mo. Amen. Dahil gusto mo makasigurado na pagdating ng panahon, sila ay makakasama din ng Panginoon. Di ba? Yan ang pinaka-importante. Siyempre, maganda rin yung nagbibigay ka. Di ba? Pag birthday, binibigyan mo. Pero hindi ito nagtatapos. Ang pinakamaganda doon ay yung madirect mo sila kay Kristo. Amen. Yan ang tunay na pagmamahal. We cannot get the order of these commandments. Sabi nga, hindi natin pwedeng pagpalitin yung the greatest commandments. Yung love God and also love your neighbor. Hindi natin pwedeng pagpalitin yun. And we cannot simply ignore the order. Hindi pwede nating ignoren yung order. Kailangan talaga unahin yung love God. Sabi ko nga kanina, we cannot love someone if we do not love God. Amen? Jesus is talking
explicitly about the commandment. Ito yung tahasan niyang sinasabi sa atin. That's exactly what the scribe was asking. But if that's true, we might ask the question, can you really love? Can you really command love? Can you really command someone to love God? No. Can you really command someone to love another human being? No. The reason we might find this question a bit sticky is that we've been brought up in a culture that usually equates love with feelings. Kasi tayo, nagmula tayo sa sa pag-ibig na pakiramdam lang. Minsan, ang pag-ibig na nagmumula lang sa pakiramdam natin, nagdudulot sa atin ng kapahamakan. Yeah, amen. Nakita ka ng guwapo. Nakita ka ng nakakotse. Hindi naman Pakiramdam mo, nakakotse. umiibig ka na. Dahil ang ganda din ang tingin sa'yo eh. Blue eyes. Yung pala, driver lang pala ng kotse. Yung pala, nagpaayos lang kaya guwapo. Para Diba? doke. Kasi pag ang tao naging gwapo dahil sa science, yung thank you do. Pagdating nun, nagkaanak kayo, yung lumang mukha pa rin niya ang lalabas sa anak mo. Di ba may nadimanda nga sa sabi ang ibang bansa? Nakala ng lalaki hindi niya anak. Dahil ang ganda-ganda ng asawa niya. Yung pala, thank you do. Yan ang ano. Hindi natin, sa bakit, hindi natin pwedeng may pera sila eh. Bakit ba, di ba? Rituke siya. Kaya, ayun, medyo mag-ingat tayo sa pakiramdam natin. Hindi mo narot. Pakiramdam lang yun. When the biblical writers called God's people to love God and to love others, they do not proceed to describe how love feels. They proceed to describe how love looks. Sabi nga na, sabi sa Romans 13:8-10, basahin po natin. Owe no one anything except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and any other commandments are summed up in this word: you shall love thy neighbor, your neighbor as yourself. Love does no wrong to a neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. Tunay nga na kapag ka nagmamahal ka talaga sa neighbor mo, hindi mo magagawang mag-cheat sa neighbor mo na kukunin mo yung kanyang asawa. Di ba? You cannot do that if you love your neighbor. Amen. Amen. You cannot, yung hindi mo siya pwedeng pagnakawan. Amen. Di ba? Isauli din daw. Manghihiram sandali, Parang pera lang. Kasi tinukso ka. Sabi nga ni Eva Eugenio, wag yun Yung tukso, layuan mo ako. No. Hindi Sabihin mo sa sarili mo, layuan mo yung tukso. Yeah. Hindi yung tukso ang palalayo mo sa'yo. Talagang tukso, talagang lalapit at lalapit sa'yo. Wala nang hiraman. Kunin mo na yung talagang pang-permanente na galing sa Panginoon. Amen. Sabi nga dito, and do not murder. Do not commit adultery. Do not murder. Hindi mo papatayin ang kapitbahay mo kung mahal mo. Yeah, amen. Pero minsan naman kahit hindi mo naman gagawin yun. Makita mo lang neighbor mo. Alam niyo ba yung advertisement nun? Oh, it is you that they're talking about. Mga bata pa kayo. Kasi nung panahon namin, advertisement yun eh. Pag sinabing, if it's you that they're talking about, may amoy ka. Ay! Diba? Ang nun yung Rexona, yan. Minsan tayo, maamoy lang natin yung kapitbahay natin, umiiwas na tayo.
Di ba? Maamoy lang natin ang hininga na babaho, iniiwasan natin. Huwag naman ganun. Hindi kung meron kayong... Rexona or mouthwash. Halimbawa, meron kayong extra toothbrush, ipayanan nyo na lang. Bigyan na lang. Bigyan. Bigyan, tita. Hindi pa yun namin. Yun lang ako muna. Pero napusaw mo. Kasi alam niyo po, kada tatayo ako dito, sinasabi ko kay Tito Morgan, Dad, meron akong dumi sa mukha. Kasi baka mamaya, andito ako, nagdagat ako nagsasalita, meron na pala ganyan. Kaya mas mabuti na yung nakakasigurado tayo. Tapos, jealousy. Minsan, nakikita natin, alam niyo nga po, meron akong nadinig. Especially, pagka ang babae daw buntis, hi Cindy. Pagka ang babae daw buntis, noong araw ng panahon namin, walang ganun. Bahala na kung ano yung lumabas, babae o lalaki. Kasi daw ngayon, talagang magpapaparty pa for gender reveal. Meron talaga. Talagang magkahanda, grabe. Pagka mayaman ka. Pero pagka mahirap ka, basta't ang babae pumangit, umitim ang kilikili. Alam mo na kung ano yun. Di ba? Wala nang gender reveal pa. Kaya yung mga iba, kapitbahay nila, nagpa-gender reveal, nagsiselos kasi buntis din nga siya eh. Eh, wala siyang perang pang gender reveal. Kontento na siya doon. Sa itim. Ang kilikili, pumangit, sigurado lalaki. Yun ang sabi nila. Hindi. Hindi naman. Ang dami na nauuso ngayon eh. Iba-iba. Meron nga ako yung pinapasabog ko ang lumabas. Puti ay pink babae. Pag lumabas blue lalaki. Eh biglang sumabog. Natapunan yung mukha nila. Wala na. Hindi na alam ko anong gender. Kasi nagsabay na yung pink at saka yung blue eh. Kaya hindi ko na alam. Kaya siyempre, hindi din natin pwede silang pigilan. May pera sila. Gusto nila makita ng buong mundo na excited sila sa kanilang anak. Yes. Pero tayo, huwag na natin pagtignan. Patingin kilikili mo kung ano siya. Hindi na ganyan. Cindy, matigil. Si Cindy, mukhang babae dahil ang ganda niya eh. Sabi nga, if you love your neighbor, you will not, you do not commit adultery. Hindi mo sila, you will not covet his wife or his husband. You do not murder. You don't steal. And whatever commandment there may be are summed up with one rule. Love your neighbor as yourself. Amen. At sabi nga sa Romans 13:8-10, yung sinabi ko kanina, and then love does no harm to its neighbor. Pagka nagmamahal ka sa kapitbahay mo, dahil may pag-ibig ka, lumiibig ka sa Diyos, Amen. ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, buong lakas, hindi mo makakayang saktan ang neighbor mo. Amen. Dahil ang unang sasaktan mo ay ang Diyos. Amen. Yes. Amen. In the same way, sabi nga ni Apostle John, this love for God to obey His commands. Iyan natin yun. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. For everyone who has been born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Amen. Amen. Malapit na po. Naalala ko din. Sabi niya, syempre, sa pagmamahal, andun din ang feelings. Hindi ko naman sinasabing pwede ka magmahal ng walang pakiramdam. Hindi wala yun. Andun pa rin ang feelings. Pero hindi mo, ang pagmamahal sa Diyos, hindi lang feelings yun. Dahil pinili mo. Di ba? Amen. Love is a matter of the heart, the soul, the mind, and our strength. Pero yung mga Pharisees, inaano nila yung parang mag-obey lang for the sake of Yeah.
testing lang of loving God. Yeah. Di ba meron ganon? Kahit tayo, minsan, subukan kung mamahalin to, kung mamahalin ako. Yeah. Ito yun. Yung kanta ng pinaglaban ni Jaira, mahal ko, oh mahal ako. Di ba? Sino ang pipiliin mo doon? Siyempre yung mahal ako. Di ba? Dahil ang Diyos, siya ang nangmahal sa akin ng tunay. Kaya nga ako natuto magmahal. Amen. Dahil God first loved me. Amen. God first loved you. Amen. Amen. Kaya sa mga tao ng Old Testament, they were so passionate about God. They delighted in Him, they longed for Him, they worship Him. So love involves both actions and attitude of our heart. Ito yung nabanggit ko kanina. Hindi pwedeng magmahal ka ng tahimik ka lang. May action yun. Hindi ka pwedeng maging kind sa isang tao kung tahimik ka lang. Hindi ka Yeah. masasabihin you're kind. Yeah. Dapat Amen. may action. Amen. But when the attitude of our heart is not characterized by love, we are still called to act in a loving manner. And when you act in a loving manner, you will find. Pagka talagang ando ka sa attitude na nagmamahal ka talaga ng tunay, kasama mo ang banal na espiritu. Hindi ka Amen. nag-isa. Kasi ang banal na espiritu ang siya magtatrabaho sa iyo. Yes, Nakikiko-operate ka sa banal na espiritu. Kaya merong time, di ba, nasa atin ang banal na espiritu. Minsan, nananaig yung sarili natin. Napag-quench natin ang pagkilos ng banal na Yes. espiritu sa atin. Amen. Yung sarili natin ang umiiral. Amen. Kaya hindi natin magawa yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Di ba? Kasi kini-quench natin ang pagkilos ng Panginoon. Ngayon may tatanong ako sa inyo. Do you really love God? Amen. With everything you are? Amen. Totoo? Yes. Sinasabi niyo yan kay Lord. Yes. Amen. Do you love those around you with His love? Amen. Yes. Hindi kayo naninigaw. Huminga muna, huminga. Mahal na mahal niyo talaga, ha? Yeah. Kahit kumaaway ko po, mahal ko. Yes. Praise the Lord. The Bible is the most powerful expression of God's mantra. As we have seen this morning, actually every morning, ang dami ng sinasabi sa atin ng Panginoon. Minsan paulit-ulit, di Yeah. ba? Amen. Minsan naiinis na tayo. Yan na yung message na nakaraan, ganyan ulit. Pero wag tayong mainis kasi yun ay reminder sa atin ng Panginoon. Every message na nadidinig natin, ako noon ganun yung bago pa lang kaming Kristiyano, lagi na lang ganyan ang message. Pero nakikita ko din sa sarili ko, hindi rin nagiging buhay yung mga ibang naririnig ko. I mean, let's be honest. Yeah. Na Amen. kung makakarinig tayo ulitin-ulit ng Panginoon sa pamamagitan ng mga kapatid, let's be thankful. Let us be thankful kasi hindi humihinto ang Panginoon sa pag-remind sa atin. Dahil alam natin na nakakalimot tayo. Amen? If we do not submit to it, if we do not allow us, sabi nga, ang dami nating nadidinig, kung hindi naman tayo nagsasubmit doon, at hindi naman natin ina-allow na mabago tayo, para saan yun? Yeah. Bakit tayo andito? Yeah. Di ba andito tayo kasi gusto nating mabago? Amen. Amen. Sabi nga ni James, sa James 1:22, but he, doers of the word, and not hearers only, deceiving yourself. Sure. Amen. Totoo po yun. But this is precisely where we must simplify. Pag dumating yung time na nag-i-struggle ka, hindi lang ikaw, kahit kami. Kami mga tumatayo dito, dumadating yung time na nag-struggle din kami. Amen. Diba? Sino hindi nag-struggle dito? Yeah. Sino ang hindi nakakaramdam ng kalungkutan dito? Sino ang hindi nakakaranas ng mga problema? Wala, lahat tayo dumadating dyan. Amen. Diba? Minsan na-overwhelm tayo dito, kahit dito sa church, yung mga gawain na binibigay, minsan na-overwhelm tayo. At pag na-overwhelm tayo sa isang bagay, pwedeng maging maganda yun sa atin, pwede ding maging makasama sa atin. Kasi pag naka-overwhelm tayo, minsan, nag-struggle ka. Sabihin mo na, parang pagod na ako, parang ando na yung gawa ng kalaban, natitirahin ka talaga.
Kasi nag-open ka eh. Yeah. Nagbuta sa buhay mo para pasukin ka. Amen. Amen. Yung bang, pag lang ang mind mo is na iba, hindi na focus sa Panginoon, maluwag na makalapit o makapasok ang kalaban sa buhay mo. Alam niyo ang dapat natin gawin? Bumalik tayo doon sa commandment ni Lord. Yung the greatest commandment. Love Him. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Meditate on them. Let them direct you para ma-focus ang kabuuan natin sa Kanya. Let them remind you of what matters most. What will it look like for you to love God with everything you are today? What will it mean for you to love your neighbors? To love those around you? To love those in your circle, whoever they are. What will it mean to love them today? Di ba pagka yung, alam mo mahal na mahal mo yung Diyos at buhay na buhay sa'yo, alam mo mahal mo ang iyong kapitbahay. Hindi, sabi nga akin kanina, even a complete stranger can be your neighbor. Amen. Yeah. Yung bang alam mong ganun ka, parang ang saya-saya ng buhay. Amen. Kahit dumadaan ka sa mga problema, sa mga persecutions, sa gulo ng buhay dito sa mundo, ang saya mo pa rin. Kasi alam mo, ang kaubuan mo, nakapokus kay Lord. Amen. Diba? Pero pagka nag-concentrate ka doon, nag-focus ka doon sa problema mo, ay grabe. Talagang magiging very stressful ang buhay mo. Totoo yun. Amen. At totoo nga, ang sobrang stress, nakakamatay yun. Aha. Nakakapangit pa. Yes. Amen. Diba? Gusto pa maging pangit? Kasi ang ganda-ganda nyo, ang ganda-ganda po nang create tayo ni Lord. Amen. Walang create na pangit si Lord. Amen. Kaya kahit pasabihin, basta create ni Lord. Kasi according to His image and likeness, diba? Sabi nga talagang, yun ang gawin natin. Mahalin natin ang Diyos. And such obedience, yung pag-obey natin sa Panginoon, hindi gagana yan kung wala sa pangunguna ng banal na Espiritu. Amen. Yes. Ang lahat ng gagawin natin, it's all by the power of the Holy Spirit. Amen. Amen? Holy Spirit of God, na nagtratrabaho sa bagong puso natin. Yeah. Bagong puso na binigay ng Diyos through the cross of Jesus Christ. Think about this. Jesus perfectly fulfilled these commandments in His death on the cross. He gave everything for the glory of God. Amen. As an expression of His love for God. And Jesus died for us Amen. because He loved us. Amen. Thank you, Ganun tayo Lord. mamahal ng Diyos. Sabi nga kanina, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Diyos siya sa atin. Amen. Hindi nawawala ang pagka-Diyos niya sa atin. Yes. Amen. Sa lahat ng oras, andyan siya sa atin. Kaya nga yun sabi, hindi kita iiwanan. Hindi kita pababayaan. Kaya ano man ang dumating sa atin, ano man ang dumating sa atin, kapit lang tayo, huwag tayong bibitaw. Alam nyo kami, dumanas din kami sa isang bagay. Kaming pamilya, lalo na nung nasa Amerika kami, maraming nagnanais na pumunta ng Amerika. Pero kung magnanais kayo pumunta ng Amerika at magtatabi, hindi kami nagtago. Pero kung magtatago-tago, I never do that. Ang hirap mamuhay sa Amerika na gano'n. Kami nga may visa na, pero kasi sa Amerika, sabi nga, ano ba yun? Masarap sa Amerika. Masarap sa Amerika, yung pupunta ka doon, magtutour ka lang. Yeah. Pero kung titira ka doon at wala kang sapat na kabuhayan, mahirap. Dahil ang mahal-mahal din sa Amerika. Huwag ng mga laki. Kung maraming nagko-complain sa bansa natin, ang mahal, dito lang nga ang mahal-mahal dito. Yeah. Mahal lahat. Nung unang dating namin dito, 500 na pinamili ko, kumpleto ng lahat. Ngayon wala. Ngayon, 500, siguro mga dalawang manok, ilang ano lang. Noon, talagang, ganun ang buhay. Amen. Yeah. Hindi pala ganun. Ang sabihin, ang buhay ng tao, ang buhay pagka na kay Kristo ka, ano bang
Sabi nga, if you seek God, if you seek His kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto you. Di ba? Hindi ka maghihirap. Hindi ka maghihirap. Unahin mo ang Panginoon at lahat ay idadagsa. Amen. Amen. Ang kaharian niya at ang katwiran niya. Ngayon, sabi ko nga, talagang mahal niyo ang Panginoon. Amen. Hindi ko kayo pinipilit. Pero, mahal niyo ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Alam niyo, kung mababasa lang natin ang Romans 38 to 39, basahin natin. Romans 8:38. Pwede natin ilakas yung magbasa tayo ng may kalakasan. I'm Okay, sure 1, that 2, 3. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Amen. Amen. Ito lang, isa-isip natin, maging buhay sa atin. Nakakasigurado tayo na walang sino man ang makakapaghiwalay Amen. sa pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Ano man ang dumating, kapit lang tayo. Huwag tayong bibitaw sa Panginoon, sa Diyos ang kapangyarihan sa lahat. Na kailanman hindi nagkulang sa atin. Amen. Na kailanman hindi tayo iniwanan. Na kailanman hindi tayo binabayaan. Amen. Ama, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Tunay nga na mahal ka namin. Yes. Hallelujah. Pagmamahal na nanggagaling sa aming puso, sa aming kaisipan, sa aming kalakasan, sa aming kaluluwa. Thank you, Father. At Lord, sometimes nakakagawa kami ng mga bagay na hindi naayon sa iyo. Amen. At nananatili ka pa rin Diyos ka sa amin. Amen. Nananatili kang nariyan ka pa sa amin. Amen. Ama, maraming salamat. Dalahin ko nga ang patuloy mong pagkilos sa bawat isa. At tunay na itong mensahe mo ngayon ay maging buhay sa bawat isa sa amin. Amen. Na mahalin ka namin ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, buong kalakasan. Amen. At sa pamamagitan nito ay mamamahal nga namin ang aming mga kapitbahay at aming Amen. neighbors. Salamat po, Ama. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord.